everyone, my name is John Ludwig Sigayapa from BSITS 2A. So for today, gagawin natin is mag-install tayo ng VirtualBox the same as i-installan natin to ng mga extension para makagawa tayo ng mga OS like Windows 7, Windows 8, and Windows XP. So ngayon, para ma-install muna natin yung VirtualBox, isi-search muna natin sa ating browser yung Oracle VM VirtualBox download. So, pupuntahan natin to. Then dito, pipiliin natin yung Windows host. So, ito, pag pinindot natin siya, ayan, may magda-download na exe file para ma-run na natin yung VirtualBox dito sa ating device. So, i-wait lang natin tong mag-download. So, makikita natin, tapos nang i-download yung VirtualBox dito sa ating browser. So, pwede natin siyang i-open. Then, puntahan na lang natin yung download folder natin. And ito na. Once na in-open natin yon, i-yes lang natin yung access. Then dito, i-set up na natin yung VirtualBox natin. Next lang. Next. Yes. Yes. And install. So, i-wait lang din natin mag-install to para magamit na natin siya sa ating device. Then, i-finish na lang natin ito. So ngayon, mag-i-start tayong i-install yung ating Windows 7 sa ating device. So, bago nga pala yon, dapat meron tayong extension which is Windows 7, Windows 8, and Windows XP na gagamitin natin dun sa ating VirtualBox. So, dahil meron na akong mga files dito, makikita nyo meron tayong Windows 7, Windows Server 2008, and Windows XP na ating gagamitin dun sa ating VirtualBox dahil ilalagay natin yan dito para makagawa tayo ng version na yon. So, i-click lang natin tong new. Then, pwede kang gumawa ng kahit anong name. So, sa akin, gagawin ko Windows 7. So, dahil Windows 7, ito may default folder na siya. Pwede mo rin palitan kung saan mo gustong ilagay. Then, sa ISO image, dito natin nahanapin yung file ng Windows 7. So, sa akin, nasa OS siya. And ito siya, Windows 7 Professional. So, i-open lang natin siya. Once na ma-open na natin, in-next natin. So, sa username, gusto kong gumawa ng sarili kong username and password para lagi ko maaalala. So, next lang din. Then, sa base memory, mas maganda nagawin natin siyang 4,000 MB or 4 gig. Then, sa CPU, gagawin ko lang siyang 2. Then, next na lang din. Then, yung storage, pwede natin siyang taasan or babaan base sa kung anong gusto natin. And pwede rin natin ilagay yung pre-allocate full size. So, default na lang muna to and next lang. So, ito na ating Windows 7, then finish. So, may kita nyo, naglo-loading na yung ginagawa nating Windows 7, then i-wait na lang natin to. So, ngayon, makikita na nating tapos na yung pag-install ng ating Windows 7. So, pwede na rin natin itong i-turn off or shutdown para ma-install na natin yung next.
So ngayon, ang i-install naman natin is Windows 8. So kagaya nung kanina, inyo lang din natin to. Then gagawa tayo ng name which is Windows 8, the same folder. Then dito, ang hahanapin naman natin is yung for Windows 8. So, ang ating Windows 8 ay ito, Windows Server 2008. I-open lang natin, then next. After neto, gagamitin ko lang din yung username ko, then yung password. After natin magawa lahat ng yon, then i-wait na lang din natin siya na mag-install dito sa ating device. So ngayon, makikita natin na tapos na mag-install yung Windows 8 and pwede na lang din natin siyang i-customize. Pero dito, hindi naman na natin siya need ngayon. So pwede din muna natin siyang i-close. So ayun na makikita natin. Then pwede na rin natin itong i-power off or shut down. Dahil tapos na natin yung pag-install sa Windows 8, isusunod naman natin yung Windows XP. Sa Windows XP, same lang din yung gagawin natin sa pag-install sa Windows 7 and 8 pero meron tayong product key which is ilalagay natin mamaya. So ngayon, makikita natin na install na rin natin yung Windows XP sa ating computer. So pwede na rin natin itong i-turn off or shut down. So makikita natin dito sa ating Oracle VM VirtualBox Manager is that na-install na natin yung Windows 7, Windows 8, and Windows XP. So tapos na tayo sa ating activity. So thank you for watching.